last time, napag-usapan natin ang ilang nakakainis at nakakatakot na ugali ng mga introvert. Ngayon naman, lilipat tayo sa kabilang side sa mundo ng mga extrovert. Sa madaling salita, ang extrovert ay kabaliktaran ng mga introvert. Sila ay energized kapag kasama ang iba, madaling makipag-usap, at madalas nakatuon sa social interaction. Komportable sila sa pakikipagkilala at nakukuha nila ang lakas ng loob mula sa paligid nila. Pero minsan, ang mga ugali nila ay nakaka-overwhelm at nakakainis din, lalo na sa mga tahimik at reflective na introvert tulad natin. Pero, bakit nga ba nakakainis ang ilan sa mga ugali ng mga extrovert? Una, laging kailangan ng attention. Kahit simpleng joke lang o maliit na kwento, gusto nilang laging may nakikinig at nagre-react. Bilang introvert, ramdam natin ang energy drain sa mga ganitong sitwasyon. Yung para bang lahat ng focus mo ay biglang na-shift or napunta sa kanila. Pangalawa, sobrang energetic nila sa lahat ng sitwasyon. May mga extrovert na kahit sa tahimik o seryosong lugar ay parang non-stop entertainment machine. Nakaka-overwhelm minsan, lalo na kung gusto mo lang ng konting katahimikan. Hindi man nila sinasadya pero para sa isang introvert na tulad mo or tulad ko, ay sobrang nakakapagod ito emotionally at nakakaubos ng energy. Pangatlo, mabilis silang magdesisyon at minsan walang pahintulot sa iba. Ang extrovert ay natural na impulsive, kaya minsan nakakairita kapag gusto mo munang magmuni-muni o timbangin ang options mo. Pero sa kabilang banda, natututo rin tayo sa kanila na minsan okay lang sumubok agad at huwag masyadong mag-overthink. Anyways mga ma'am at sir, meron na po pala tayong nagawang video tungkol sa overthinking. Kung gusto nyo itong mapanood, ay iiwan ko po ang link sa my description box. Maraming salamat po. Okay, let's go back to the topic. Pang-apat at panghuli, talkative at walang patid magkwento ang mga extrovert, lalo na kapag gusto niya ang mga tao sa paligid niya. Natural sa kanila ang magsalita at magkwento. Kung minsan, gusto lang natin ng konting space, pero bigla silang napupuno ng kwento minsan hanggang sa hindi mo na ito masundan. Pero syempre, nakakaaliw rin minsan ang mga extrovert, pero depende pa din ito sa mood natin bilang mga introvert. Anyways, kahit na nakakainis ang ilang ugali ng mga extrovert, mahalaga rin na maintindihan natin na ganyan lang talaga sila ka-energetic at naturally expressive pagdating sa mga social interaction. Bilang introvert, may mga araw na naiirita tayo. Pero sa huli, may matututunan naman tayo sa kanila. Tulad ng kung paano maging mas open sa paligid at sumubok lumabas sa ating mga comfort zone paminsan-minsan. Kayo ba mga ma'am at sir, may kaibigan din ba kayong mga extrovert or introvert? Share mo naman dito sa comments ang inyong experience. At dito na po muna matatapos ang ating video. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. See you on the next episode. Goodbye.